Hello mga ka-legit Davercats, and evening updates po tayo patungkol po dito sa issue ni Paulo, no? Na ito na ata yung pinaka-downfall ng kanyang career. Siyempre bago yan, kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking channel, please don't forget to like, share, and subscribe at hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. So ngayong araw ng Huwebes, kung saan ay napanood natin po kanina lang, ang EAT ay talaga namang kitang-kita natin talaga yung 100% support pa rin ng lahat ng mga legit Davercads, maging sa lahat ng kanilang mga social media platform. Bukas po, abangan po natin yung daily rating na inilalabas ng AGB Nielsen, tapos naglalabas sila ng as a whole, monthly naman yon. So may kita natin sa lahat ng mga pre-TV, mga programs po sa television, yung ranking. So hindi po nawawala lagi ang EAT sa mga top noontime show and top shows po sa pre-TV, no? So hitik na hitik pa rin naman ang kanila pong mga advertisers dahil punong-puno pa din, ano? Pero ngayong araw, medyo nalilesen na yung problema nila sa oras kasi lahat po ng mga segment po nila. Actually, mga 4 na segment lang talaga meron sila. Una sa opening salvo nila, yung mga singers na kanilang pinasisikat, na ginaya na rin po ng kabila. Pag pinanood niyo po yung kabila, meron silang parang DP o parang DP, parang gano'n, ewan. Hindi naman kasi nanonood, kaya hindi ko alam. Na parang pinangungunahan yun ng isang Korean dati na kasama rin ng mga Davercads. Nakalimutan ko na din. Kaya lang po mag-isip, Dati po siyang naging host na Korean siya. Tapos, bumubuo sila ng parang K-pop girls doon, So, anyways, wala naman tayong paki doon. But anyways, ito na nga. Sa Saturday nga, ay aabangan naman natin ang ilan sa mga kapamilya nga ni Ellen. Kung nakilala na natin si Papa Ethan, sina Mami Josie, tsaka po ito pong yung kanilang si Yaya, nakalimutan ko rin yung name. Ano ba yan? Tumatanda na ata tayo, makakalimutin na tayo, no? So ito po yung kanilang mga pamilya. Kasabay nito ay nakilala din natin yung kanyang lola. Ayan, so very, siya, yung kanyang lolang bisdak, 'di ba? So sa Saturday, pangako po nitong si Ellen na makakausap po natin at makikita natin sino po yung tinutukoy niyang baby sister niya na talagang nahihiwagaan po tayo, isang linggo na tayong pinapasabik nitong si Ellen sa kanya mga kapamilya. Pero hindi naman niya tayo binibigo, no? Talagang naso-surprise tayo sa bawat linggo na pinapakilala niya unti-unti yung kanyang pamilya. So dito pa lang po talagang wala na talagang maipupukol pa ang kalaban, dahil sino ba naman nakakaisip, no, na walang talent ito. Online yan kasi kumbaga animation yan ginawa lang po yan ng AAT, pero parang talaga swak na swak sa panlasa ng mga legit Davercads. Kaya nga po pagpasok pa lang ng EAT, nasa 44,000 pa lang, lalo na sa Gimme 5, biglang tumataas hanggang sa umabot na po dun sa Sugod Bahay mga kapatid segment na umaabot ng 90 to 100,000 concurrent viewers po sa kanila pong mga social media like sa Facebook, sa YouTube, and sa dalawang YouTube po nila ng TVJ tsaka po ng TV5 Philippines. Pag pinagsama-sama po yun, a total of 120 to 130,000 concurrent live viewers na kung ikukumpara natin dun sa ibang noon time, mas okay pa nga po yung It's Showtime kasi umaabot sila ng 40,000 viewers po nila doon po sa YouTube and then 20,000 po sa Facebook. Pero ito pong isa naman na puro pangaangkin ng alam, 2,000 po ang pinakamalaki nila sa YouTube na may 5.3 million o 5.2 na lang nata, naubusan na. Ganun pa rin po yung kanilang concurrent viewers, no? Malungkot tayo pero happy problem. So ngayon dumako tayo dito kasi meron po tayong isang nabasa sa news online na itong si Mr. Paulo Contis ay magiging busy at possible na hindi siya lagi makikita sa kanila pong generic bulaga. And ito pa naman si Paulo ay pinagmamalaki ng kanyang manager na si Lolit Solis dahil sabi niya, pwede na daw ipang tapat itong si Paulo din sa TVJ.
Kailangan pa po kumain ng marami tong si Paolo bago niya pumapantayan ng TBJ. Hello? Bagay, syempre, gagawin ng manager niya yun para at least, diba, mabuhat niya yung bangko ng kanyang alaga, no? Gagawin niya yun for marketing strategy para nga naman, mas lalong humanga sa kanyang tao. Pero ang realistic niyan, hindi niya po pwedeng mapantayan at hindi niya mapapantayan yung 44 years na ginawa po ng TBJ, yan po sa inaangkin nilang show, no? So, kasabay nga nito, samot-sari po ang kaso na pwedeng or maharap ngayon si Paolo. Kaya medyo sakit sa ulo to kasi yung anak niya po kay Miss Lian Paz. Nagko-confess po sila na parang maghahabla sila for that, dahil nga itong si Paolo ay hindi po nagbibigay ng kanyang, suporta sa kanyang mga anak. Pasabay nito ay nagre-request din ang mga anak ni Lian Paz na maaari daw silang magpalit ng apelido dahil ayaw daw po nilang gamitin ang apelido nitong si Mr. Paolo Contis dahil hindi naman daw di umano nila nakasama ito for the longest time. And at the same time, yung pagiging father figure nitong si Paolo, ang talagang tumayong magulang nitong mga to, tumayong tatay nila, yung naging partner ulit ni Lian Paz. Kasabay nga nito, yung kanya namang anak dito sa nagpakasal na rin, na nasa Amerika na ngayon, nasa Europe, if I'm not mistaken, nagpakasal na rin siya. Ganon din po ang case, hindi rin po siya nagbibigay ng kanyang sustento. At ang kanya pong sa batas po ng Pilipinas, meron pong kaso na hinaharap diyan, pagdating diyan. So, yun po yung ilan sa mga aasikasuhin nitong si Paolo. Tapos, hindi talaga nag-isip yung director. Siya pa ang kinuha ng isang movie na parang po siya ang title, na siya po ata siya ang pinaka main character. Ewan ko na lang kung ano maging resulta. So, magbasa na lang tayo ng ilan sa mga komento. Sabi ni Nads299, hindi nila kaya yung lagi sa labas si Isko at Puboy. Hindi gaya nila Wasi at Wally. Ilang taon na nilang ginagawa yung sugod bahay. Sanay na katawan nila. Kumbaga, natatanggap na ng katawan nila yung ganong trabaho. Yan sila Isko. Una lang, pakita nila masigasig sila dahil nata-challenge sila. Kaya, Wasi. Pero ngayon, ramdam nila ang pagod pag laging nasa labas. Sabi ni Darren Dizon, kung lakasan lang ng tape ang loob nila, pwede na nilang ipalit na title sa show nila yung Tape Bulagta. Comedy ang dating. Ay true, no? Parang fact na pak sa kanila at swak to sa kanila. Yung title na yan. Ewan ko na lang kasi parang yung mga writers nila ayaw na rin mag-isip Wala na silang maisip na bago. So, sabi ni Fallen Angel, nagpaparinig sila kasi ang tinatawag silang fake bulagta. Kumbaga, reverse psychology nila na style ang matigas talaga. Di mga host, kundi ang pamilyang haluso sila ang nagpapabigat. Kung kaya di sila pinapansin ng mga manonood. Ayun. So, talagang ang loyalty at ang support po ng mga legit Davercads ay hindi po nila maaangkin yan kahit maangkin pa nila ang lahat sa TBJ. Pati nga ang team song, di ba, inaangkin nila. Pero ang suporta, nananatili pa rin sa TBJ. Sabi ni Mirna de Gorma, wow, welcome back Mas Ocampo. You an asset to EAT at Davercads. Mas masaya at patok na patok. Pero, kanina po, tsaka kahapon ay napanood natin si Miss Miles. Sabi ni Nathan Wayne de Vera, may ibang karisma si Miles Ocampo, kaya gustong-gusto siya ng mga legit Davercads na makita araw-araw sa EAT. Sana nga araw-araw na natin siyang makita sa EAT. Smile Ocampo, we love you. Smile Ocampo, ang cute nun Thank you po Mr. Nathan Wade. Palagian po ninyong pag-comment, nakakatuwa kasi yung mga same people, talagang nagko-comment sila dyan na yan. Maraming salamat sa inyong pagbabahagi ng mga opinion po ninyo patungkol sa mga latest updates natin. And of course, syempre po, yun din naman ang wish ng marami, na sana nga ma-regular na at palagian na nating mapanood itong si Miss Miles. Kaso nga lang, kung hindi po ako nagkakamali, if I'm not mistaken, ang kanya pong kontrata is freelancer artist. Kaya kung saan natin siya napapanood. So anyway, maraming salamat po at kung hindi ka pa nakapag